Mahigit 2 linggo bago mag-eleksyon, nadagdagan pa ang bilang na mga kaso ng karahasan. Sa Lanao del Norte, 13 ang patay habang 10 iba pa ang sugatan sa pananambang sa convoy ng isang alkalde. Ayon sa Philippine National Police, may 76 ng insidente ng karahasan na naitatala sa buong bansa mula nung umarangkada ang election period noong January. Hanggang nitong April 22, inaalam pa rin kung may kaugnayan ang mga ito sa politika. Base naman sa datos na nakalap ng GMA News Research, mababa ang bilang na yan kung ikukumpara sa mahigit 200 kaso ng election-related violence noong nakaraang eleksyon 2010. May report si Sandra Aguinaldo. Alinsunod sa tradisyon ng mga kababayan nating Muslim, inihatid na sa kanyang huling hantungan si Adnani Manamparan, anak ni incumbent Nunungan Lanao del Norte Mayor Abdul Malik Manamparan. Kabilang siya sa 13 nasawi sa malagim na ambush kahapon. Nagpapagaling naman sa Iligan City si Mayor Manamparan na kasama sa 10 sugatan sa ambush. Tinamaan sa ulo at paa si Mayor Manamparan. Kwento niya, pauwi na raw sila galing sa pangangampanya kasama ang maraming volunteers at taga-suporta. Sakay ng dump truck at isa pang sasakyan. Nang magawi raw sila sa bulubunduking bahagi ng Barangay Malaig, doon na sila tinambangan ng mga armadong lalaki. Hindi niyo nakita yung sinong nag-ambos ninyo? Yung mga iba, pero kung personally wala, kasi nasa loob. Kasi kami narinig ko lang bang. Patuloy ang investigasyon ng pulis sa nangyaring ambush. Pinag-aaralan na kung isa sa ilalim ang Lanao del Norte sa listahan ng mga priority provinces ng PNP ngayong palapit ng eleksyon. Ang Philippine Army tiniyakang patuloy na pagtugis sa grupong responsable sa pananambang. Rido o away ng mga angkan sa Mindanao ang isa sa mga nakikitang motibo sa krimen. Pero paniwala ni Mayor Manamparan, mga kalaban nila sa politika ang may kagagawan. Si Manamparan ay tumatakbo ngayong Vice Mayor sa Nunungan dahil ang isa pa niyang anak ang siya ngayong kumakandidato sa pagka-alkalde. Ang pagkikita nilang motibo nito is Rido or youth. Ongoing pa ang investigation. Yung PUD, limited doon sa mga closest relatives. Alam ko yun, para sa mga kalalakihan lang. Ito, bahay at bata. Babae at mga bata sila yung mga nasugatan at namatay at may mga estudyante. Kaugnay nito, inanunsyo ng Malacanang ang pagpapadala ng karagdagang puwersang militar sa Lanao del Norte. Our security forces have deployed additional people in that particular area to prevent any possible escalation of violence. Sandra Aguinaldo, GMA News.